Sa mga bago pa lamang sa aking channel, ay naniyahan ko po kayo na mag-subscribe at i-like ang aking video dahil malaking bagay na po ito para sa aking channel. At sa gustong magpa-shoutout, ay comment lang po kayo sa ibaba para akin po kayong ma-shoutout sa ating next video. Maraming salamat at tara, simulan na natin to. Magandang gabi sa mga tagapagpakinig ni Sir Mark. Ang kwento kong ito ay katulad rin sa mga naging karanasan ng karamihan dito. Nangyayari ang kwento kong ito nung nagdadalang tao pa lamang ang aking ina para sa maging kapatid ko na sunod naman sa akin. Tawagin niyo po sa pangalang Merna ang aking ina at ako naman si Tutoy. Hindi na bago sa aming lugar dito sa Guimaras ang usap-usapan patungkol sa aswang o mga pangyayari patungkol sa aswang. Tuwing papatak ang gabi dito sa amin ay halos lahat ng mga bata dito ay nasa loob na ng mga bahay upang masigurado na ligtas ang mga bata sa natawag na alagad ng dilim. Madalas tuwing gabi ay nakaranas ng pag-atake ng mga aswang dito sa aming baryo. At isa na doon ang kaibigan ng aking ina at ama, ang mag-asawang sina Andres at Lenlen. Mga bandang alas 9 ng gabi ay napakatahimik ng paligid dahil nagkaroon ng brownout sa aming baryo. Kaya naman maaga pa lamang nagtulog ng iba naming kababaryo. Habang unti-unti nang lumalalim ang gabi, ay itong mag-asawang Andres at Lenlen ay hindi makatulog dahil sa ingay na gawa ng mga aso sa paligid. Nagsisitahulan ang mga aso na parang kung anong may nakikita sa paligid. At maya-maya pa ay unti-unti nang lumalapit ang tahol ng mga aso sa bahay ng mag-asawa, na siya namang ikinabahala ng mag-asawa dahil kapag tumatahol ang mga aso ay may nakikita ito na hindi nakikita ng mga tao dahil alam ng mga ito na ang aso ay may kakayahang makakita ng mga masasamang ginhawa o di kaya mga lamang lupa kapag gabi. Naggulat ang mag-asawa nang bigla nilang marinig ang mga iyak ng aso at halatang tumakbo ang mga aso palayo sa kanilang bahay na parang natatakot ang mga aso sa kanilang nakita. Sandali pa ay bigla na lamang sila nakarinig ng kung anong ingay nung lumagapok sa kanilang bubungan ng bahay. Wala namang puno ng kahoy ang sa tabi ng bahay nila para may mahulog na sanga o bunga sa kanilang bubungan. Kaya isa lang ang nasa isipan ng mag-asawa, aswang ang nasa bubungan ng bahay nila. Madagdag ko lang po, buntis po si Linlen sa mga panahon na yun at nasa 5 buwan na ang kanyang pagbubuntis. Kumuha ng itak si Andres para kung sakaling magpakita ang nilalang ay agad nitong mahugot ang itak. Mga ilang minuto din nagmatsyag ang masawa pero hindi agad nagpakita ang nilalang at tumahimik na lang bigla ang paligid. Kaya nawala na sa isipan ng mag-asawa ang banta ng nilalang. Hanggang sa nakatulog na ang mga ito. Mga nasa bandang alas 12 ng gabi ay nagising si Lenlen dahil sumasakit ang tiyan nito na hindi nito maintindihan dahil parang magbabawas ito, ngunit kung tatayo naman ito ay mawawala din. Kaya bumalik ito sa hinigaan niya at ginising nito ang kanyang asawa. Ngunit kahit anong lakas ng kanyang pagyugyug sa kanyang asawa para magising ito, ay hindi pa rin ito nakakaramdam. Hanggang sa nakaramdam si Lenlen ng kung anong nilalang ang gumagapang sa kanilang bubungan. Hindi pa rin bumabalik ang ilaw sa oras na yon, kaya gasera na lamang ang binuksan ni Lenlen. Para kahit paano ay may ilaw ito at makita nito ang nasa loob ng kwarto nila. Kinuha ni Lenlen ang itak at hinawakan ito dahil nararamdaman ni Lenlen ang nilalang sa itaas ng bahay nila na parang pinipilit nitong sinisira ang isang bahagi ng bubungan ng bahay nila ni Lenlen. Napapaiyak na si Lenlen dahil sa takot at hindi pa rin nagigising ang kanyang asawa sa pagtulog nito. Mga ilang sandali pa ay nakita ng dalawang mata ni Lenlen ang dalawang mata na nagbabaga sa liwanag sa bahaging parte ng kanilang bubungan. Dahilan para mapaiyaw ito. Sinubukang yugyugin ulit ni Lenlen ang kanyang asawa nang hindi pa rin ito nagising ay bigla nitong sinampal ng malakas. Dahilan para magising ang kanyang asawa, ngunit nagising ito na parang wala sa kanyang katinuan. Kaya niyugyug ulit ito ni Lenlen at sinampal-sampal
para bumalik ito sa kanyang katinuan. Habang sinasampan ni Lenlen ang kanyang asawa, ay itong nilalang na nasa bubungan ng bahay ay bigla nito ibinuka ang kanyang bunganga at inilabas nito ang kanyang dila na habang tumatagal ay pahaba ng pahaba na patungo sa kinatanayuan ni Lenlen. Punteriya ng aswang ang dinadala ni Lenlen. Umiiyak si Lenlen at sinabihan nito ang kanyang asawa na merong aswang at mabuti na lamang ay nakabalik sa katinuan si Andres at tiningnan nito ang kanyang likuran at nang makita ni Andres ang dila ng nilalang ay agad nitong kinuha ang hawak ni Lenlen na itak at saka nito pinutol ang dila ng aswang na tinatawag sa aming lugar ay tiktik. Napahiyaw ng malakas ang nilalang at saka tumakas ito. Hahabulin pa sana ito ni Andres, ngunit nakita nito ang kanyang asawa na umiiyak sa gilid ng kanilang kwarto at dinudugo ito. Dali-dali nito pinuntahan ang kanyang asawa at pinakalma at agad nitong dinala sa ospital. Mabuti na lamang ay hindi nakunan si Lenlen dahil ayon sa doktor ay nagdugo lamang si Lenlen dahil sa labis na stress na nadarama ayon pa sa doktor. Agad namang nagpasalamat si Andres dahil hindi nawala ang magiging anak nila ni Lenlen. Dahil ito pa lamang ang maging unang anak nila. Dahil sa nangyari sa mag-asawa ay naging isang banta sa aming baryo ang mga aswang, lalo na sa mga nagbubuntis. Kaya ganun na lamang ang paghahanda at pagmamatsyag ng mga kababaryo namin sa tuwing papatak ang gabi. Ang bawat bahay sa amin ay nagpapausok tuwing gabi ng guma dahil isa daw itong pantaboy sa mga aswang. Mga ilang linggo din ang lumipas nang hindi kami nakakaramdam ng panggambala ng mga aswang. Hanggang sa naging kampante na kami na hindi nababalik ang mga nilalang na tinatawag nilang mga alagad ng dilim. Isang gabi, Sabado ng araw, habang naglalakad ang aking ama, kasama nito ang kanyang kaibigan na sina Armando at Nanding, ay may nakita ang mga ito na may kung anong nilalang na nakita nilang tumatalon-talon sa bandang taniman ng palay, na ayon pa sa paliwanag ng aking ama ay kakaiba ang kanilang nakita at hindi ito isang hayop. Dahil sa mataas ito tumalon, malaki rin ito na sa anyo na parang sa tao. Sinundan pa ng aking ama at ng mga kaibigan nito para malaman nila kung ano ba ang nakita nila. Nang palapit na sila sa kinaroroonan na nakita nilang nilalang, ay bigla na lamang sila nagulat nang may kung anong malaking ibon ang lumipad sa kanilang harapan. At pagkatapos ay hindi na nila nakita ang nilalang na kanina pa nila nakitang tumatalon-talon. Nanatili ang aking ama at mga kaibigan nito para hintayin muli na magpakita ang nilalang at baka nandoon lang din sa kinaroroonan nito ang nilalang. Nakalipas na ang isang oras, ngunit hindi pa rin nagpakita ang nilalang hanggang sa napagpasyahan na ng aking ama na umuwi na lang at magpahinga na lamang sila dahil sayang lang din ang oras nila sa kakahintay sa nilalang na hindi nila tiyak kung muling magpapakita sa kanila. Nang makarating ang aking ama ay tinanong ito ng aking ina kung bakit ito inaabutan ng alas 9 ng gabi dahil madalas umuwi ang aking ama bago pa lamang papatak ang alas 6 ng gabi. Paliwanag naman ng aking ama na natagalan ito dahil meron silang nakita na kung anong nilalang ang tumatalon-talon. Sinabi pa nito kung ano ang sunod na nangyari. Bakas naman sa mukha ng aking ina ang pag-aalinlangan sa paliwanag ng aking ama. Na parang hindi ito naniniwala. Kumuha na lamang ng maiinom na tubig at pagkain ng aking ina at ibinigay ito sa aking ama. Napansin ko na nagtatampo ito sa aking ama. Agad nang pumasok sa kwarto nila ang aking ina at napansin din ito ng aking ama. Nang matapos ng kumain ng aking ama ay naghuhugas lamang ito ng kamay at naghilamos at agad na itong pumasok sa kwarto. Naririnig ko na parang nagtatalo ang aking mga magulang sa loob ng kanilang kwarto. Hinayaan ko na lamang ang mga ito at isinara ko na lamang ang pintuan ng aming bahay at papasok na din sa aking kwarto. Nang papasok na ako sa aking kwarto, ay bigla na lamang ako nakarinig ng kung anong bagay ang nahulog sa aming bubungan. Akala ko nung una
ay sanga lamang ng kahoy ang nahulog sa bubungan namin. Pero hindi, dahil ramdam ko na parang may kung anong mabagal ang gumagalaw na dahan-dahan sa bubungan namin. Nung una, hinayaan ko pa ito, pero nung naramdaman ko na parang unti-unti nang nahulog ang mga pawid, ay kumatok na ako sa kwarto ng aking mga magulang. Gawa lang sa pawid ang bubong ng bahay namin. Pagkatapos kong kumatok, ay binuksan ako ng aking ama at nagulat ako dahil meron itong dala na itak. Magtatatanong pa sana ako, pero nakita kong suminyas ang aking ama na ang ibig sabihin nito ay tahimik. Sabay turo nung nasa itaas ng bubong namin. Nang naramdaman ng aking ama na dahan-dahan gumagalaw ang nasa itaas ng bubungan, patungo ito kung saan naroon ang aking ina, ay bigla na lamang itinusok ng aking ama sa bubungan namin ang hawak nitong itak. At sa pagtusok ng aking ama, ay bigla na lamang kami nakarinig ng isang napakalakas na iyak ng kung anong nilalang ang nagmumula ito sa bubong ng bahay namin. Balak pa sanang itusok ng aking ama ang kanyang itak, ngunit narinig nito na may kung anong hayop o ibon ang lumipad mula sa bubungan ng bahay namin. At nakita din namin na bumalik ang ayos ng bubong ng bahay. Dahil kanina nang nandoon pang nilalang, ay kitang-kita ko talaga na nayuyupi ang bubungan ng bahay namin, na may kung anong mabigat ang nakapatong sa bubungan namin. Kinaumagahan ay kinuwento ito ng aking ama sa kanyang kaibigan na si Andres, ang nangyari kagabi sa amin. Naggulat ang aking ama sa naging sagot ng kaibigan nito. Alam mo ba pre, nakita ko si Mang Lucio. Napaika-ika ito at meron itong bandage sa kanyang tagiliran. Sabi pa ni Mang Andres sa aking ama. Dagdag ko lang po, si Mang Lucio ay aming kababaryo na ayon pa sa nakarakami, ang angka ni Mang Lucio ay kinikilalang aswang sa aming baryo. Kaya ganun na lang ang pagkabigla ng aking ama nang sinabi ni Mang Andres patungkol sa nakita nito kay Mang Lucio. Hindi makapaniwala ang aking ama dahil si Mang Lucio ay kinikilala nito bilang isang kaibigan. Dahil napakabuti nito at isa pa, nire-respeto din ito ng aming kababaryo. Kahit na kinikilalang aswang ang angkan nito sa baryo. Mga bandang tanghali ay tumungo ang aking ama patungo sa baryo para bumili sana ng aming pangangailangan. Naglalakad ang aking ama nang nagkataon na nakasalubong nito si Mang Lucio. At nakita nito na hirap sa paglalakad si Mang Lucio at merong itong bandage sa kanyang tagiliran. Tinanong ito ng aking ama kung napaano ito. Mang Lucio, napaano po ba yung tagiliran nyo? Ba't meron po bang bandage ang inyong tagiliran? At parang hirap po kayo sa inyong paglalakad? Tanong ng aking ama. Sumagot naman si Mang Lucio. Ito ba? Nadaplisan lang ito ng putol na kabilya kagabi sa tabing bahay. Hindi ko kasi napansin na merong kabilya ang nakaharang sa dinadaanan ko. Sagot pa ni Mang Lucio. Nag-aalinlangan naman ng aking ama sa naging sagot ni Mang Lucio. Nagtanong naman si Mang Lucio, bakit Nanseng, napatanong ka, duda ka ba sa akin? Tanong ni Mang Lucio sa aking ama. Parang tinakpan ang bibig ng aking ama sa tanong ni Mang Lucio. Pagkatapos magtanong ni Mang Lucio, ay agad na itong umalis at patungo ito sa direksyon kung saan papasok sa angkan ni Mang Lucio. Napailing na lamang ang aking ama at sa tingin nito ay tuluyan ng tinanggap ni Mang Lucio ang pagiging aswang ng kanyang mga angkan at sumapi na ito. Nang makarating ang aking ama sa baryo ay agad na itong namili at nang makatapos na ito sa pagbili ay agad itong nagbantay ng di pasahirong motor para magpahatid sa bahay. Nang akma nang dumaan ang motor na sinasakyan ng aking ama sa daan kung saan nakasalubong ang aking ama, si Mang Lucio, ay nakita po ng aking ama si Mang Lucio na meron itong kasama na isang bata. At nakatingin po ito sa aking ama habang nakangiti ito. Biglang kinalabutan ng aking ama sa mga tingin at ngiti ni Mang Lucio at ng bata na lalaki. Dahil iniisip ng aking ama na babalikan ito ng matanda sa kanyang ginawa. At hindi nagkamali ang aking ama dahil pagpatak ng gabi
Habang kumakain kami ng hapunan, ay bigla na lamang kami nakarinig ng huni ng tiktik. Nung una, ay napakalakas ng huni ng aming naririnig hanggang sa pahina ito ng pahina. Naramdam namin na nasa malapit lang ito ng bahay namin. Tumigil sandali ang huni ng tiktik, kaya naman pinagpatuloy na lamang namin ang aming pagkain. Nang matapos na kami sa pagkain, ay habang naghuhugas ako ng pinggan, ay muli na naman kami nakarinig ng huni. Pero sobrang hina na lamang ito, kaya dinadalian ko ang paghugas ng pinggan para makapasok na sa aking kwarto. Dahil ramdam ko na habang naghuhugas ako ng pinggan, ay parang may mga matang nakatitig sa akin sa di kalayuan sa labas ng aming bahay. Naghuhugas lamang ako ng pinggan, pero yung takot na aking nararamdaman ay hindi may paliwanag, dahil parang binabalot ng lamig yung buong katawan ko at nagsitayuan ang aking mga balahibo. Dahil yung kusina kasi namin kung saan ako naghuhugas ay kawayan lamang na pinagpako sa numerong 1 lang ng lansang. Alam yan ng mga taga-Gimaras o ng mga taga-probinsya. Yung tipo na makikita mo yung labas ng bahay at kita ka din sa loob. Nang matapos na ako sa paghugas ng pinggan, ay dali-dali akong pumasok ng aking kwarto. Papasok na sana ako sa aking kwarto ay may biglang kumatok sa aming pintuan. Tinitigan ko ang aming pinto bago ito binuksan. Wala namang tao na tumatawag sa amin. Ngunit maya-maya pa ay bigla naman may kumatok. Ngunit ganun pa rin, wala pa ring taong tumatawag sa amin. Yung tipo na ginagawa ng karamihan na kapag kumakatok ay magsabi ng tao po o ayo. May tao po ba sa loob? Pero wala po talaga. Ilang beses pa na kumatok sa aming pintuan, hanggang sa palakas ng palakas ang pagkatok nito sa aming pintuan. Kaya naman napilitan na lumabas ng kwarto ang aking ama at may dala itong itak. Nagtanong ang aking ama sa kumakatok, "Sino ba dyan sa labas? At ano ba ang kailangan mo ha?" Galit na tanong ng aking ama. Tumigil ang pagkatok at dahil doon ay binuksan ng aking ama ang pintuan habang hinihanda nito ang kanyang itak. Pagbukas ng aking ama sa pinto ay wala namang taong nasa labas ng bahay, kaya nagtaka pa ang aking ama. Nang wala itong may makita na kung sino ang kumakatok, ay agad itong isinira ng aking ama ang pintuan ng bahay at hinila nito ako papasok sa kanilang kwarto ng aking ina. Dahil ayon sa aking ama, kapag merong kumakatok at pagbukas mo ng pintuan ay wala kang makikita, ang ibig sabihin lang nun ay isang babala na merong masamang mangyari isa sa pamilya natin. Kaya gano'n na lang ang labis ng pag-alala ng aking ama. Maya-maya lang na nakapasok na kami sa kwarto ng aking ama at ina, ay doon na kami nakaramdam ng mga kaluskos sa dingding ng bahay at pati na rin sa bubungan ng bahay. Na ayon pa sa aking ama, hindi lang isa ang nanggagambala na aswang, kundi 2 o nasa 3 aswang ang nagpaparamdam sa amin. Kitang-kita po namin ng aking ama ang pagyupi ng bubungan ng bahay namin na tila mayroong nakapatong na sobrang bigat na kung anong nilalang. Kasabay noon ay mayroong humahawi ng bubungan ng aming bahay at sa paghawi nito ay kitang-kita ng 2 mata ang namumulang mata ng nilalang na nagbabaga sa sobrang pagkapula nito. Kasabay pa noon ay nag-angil ang nilalang na nasa bubungan ng bahay. Napamura naman ng aking ama, "Letse ka, tigina lang taka kita ay, tapos amo na ni ubrahon mo sa amon, punto ka." Na kung sa Tagalog ay letse ka, kanila lang tayo nagkita, tas ganito na ang gagawin mo sa amin, hayop ka. Maya-maya lang ay tumalon ang nasa bubungan ng bahay namin dahil rinig namin ang paglagapok sa bandang likuran ng bahay. At kasabay na narinig namin ng paglagapok ay siya namang pagsigaw ng kaibigan ng aking ama na si Andres na nandaroon sa bakuran ng bahay. "Pre, may aswang yata ang nag-aaligid sa inyo pre," sigaw pa ni Mang Andres. Pinagbuksan ito ng aking ama at pinapasok sa loob ng bahay.
Si Mang Andres lang ang masasabi naming kapitbahay, kahit medyo malayo man ang agwat ng bahay nila sa bahay namin. Mga nasa isang poste ng kuryente lang naman ang pagitan ng bahay ni Mang Andres sa amin. Kaya wala itong pag-aalinlangan na pumunta sa bahay namin para tingnan ang sitwasyon namin. Kinabukasan ay maagang umalis ang aking ama para bumalik na sa trabaho nito. Pero bago ito umalis, ay nilagyan ito ng baging ng manunggal o makabuhay ang paligid ng bahay dahil isa raw itong pantaboy sa aswang. At dagdag pa nito ay papupuntahin nito ang kanyang ina at pamangkin sa bahay para may makakasama kami sa tuwing sasapit ang gabi. Tanghali nang dumating ang lola ko at ang pamangkin ng aking ama. Nung una nawala ang aking ama ay wala kaming nararamdaman na kakaiba. Hanggang sa isang gabi, tulog na ang lahat at ako na lamang ang natitirang gising sa bahay. Hindi kasi ako makatulog sa mga oras na yun. Ewan ko ba kung bakit. Hindi ako dinadalaw ng antok. Kahit paiba-iba na ako ng aking posisyon sa paghiga para lamang makatulog. Pero hindi talaga eh. Hanggang sa bumangon ako at lumabas ng aking kwarto para uminom sana ng tubig. Pero nung akmang lalabas ako ng kwarto, ay manarinig ako na naglalakad sa labas ng bahay. Nagmatsyag ako dahil akala ko baka kung anong hayop lamang ang naglalakad sa labas ng bahay. Pero parang may mali talaga. Ayaw ko sanang tingnan sa bintana ng bahay dahil baka ano pa ang makita ko. Pero nung sinubukan kong tingnan, ay may nakita ako na hindi lang isang hayop, kundi napakaraming hayop ang nag-aaligid sa harapan ng bahay namin. Ang kakaiba pa ay napakalaki ng mga hayop na ito at hindi naman ito mga kalabaw o baka. Pero nung aking kinusap-usap ang aking mga mata, dahil baka namamalikmata lamang ako, ay nakita ko ng mga aso yung nasa labas ng bahay. Pero bakit may mali? Dahil yung hugis ng kanilang mga ulo ay parang hugis ng nasa tao at ang mga tinga ng mga aso ay parang sa tao din, ngunit haba lamang ito. Naguguluhan ako sa aking nakita. Bala ko pa sana itong itaboy, ngunit napasigaw ako. Bigla nang merong sumandal na isa sa mga aso sa bintana kung saan ako nakasilip sa mga ito. Kitang-kita ng mga mata ko kung gaano kapangit ang mukha ng aso at ang mga nagbabaga nitong mga mata at ang napakatulis nitong ngipin na parang masasabi mo hindi normal na ngipin ng isang aso dahil walang direksyon ang mga ngipin nito. At ang hindi ko nagustuhan ay ang baho ng hininga ng nilalang dahil parang nabubulok na kung anong karne ang baho na nagmumula sa nilalang. Nanigas ang mga katawan ko sa pagkakataon na yun. Dinagdagan pa ng umangil ang naturang nilalang. Labis ang takot na aking naramdaman sa mga oras na yun. Dahil sa lakas ng aking pagsigaw ay nagising ang aking lula at ang aking ina sa kanilang pagtulog. Agad na tumungo ang aking lula sa aking kwarto at nakita nito ako na nanginginig sa sobrang takot. Tinanong ako ng aking lula kung bakit ako sumigaw at bakit ako nanginginig. Itinuro ko kay lula ang bintana at tiningnan naman ito ng aking lula. At nang tiningnan ito ay agad na pasabi ang aking lula ng Sus Mariosep. Ano to? Ang sa labas ng bahay. Ba't ang dami nila? Binuksan ng aking lula ang lahat ng ilaw sa loob ng bahay at kumuha ito ng ahos at ng luya at kanya itong dinikdik at pinaghalo sa iisang sisidlan. At pagkatapos ay isinaboy nito ng aking lula sa bintana at sa pintuan. Agad naman ang siangil ang mga nilalang na nasa labas ng bahay. At pagkatapos ay narinig namin ang paglagapok ng aming bubungan. 3 lagabok ang narinig namin sa bubungan nang ibig sabihin ay 3 nilalang tumalon patungo sa itaas ng bubungan ng bahay namin. Habang yung iba ay paikot-ikot lang sa bahay na parang nag-aabang lamang sa paligid. Pinakikinggan na lamang namin ang mga ingay na gawa ng mga nilalang na umatake sa aming bahay. Kinuha ni Lula ang itak sa kusina ng bahay at ako naman ay hawak ang natirang dinikdik
ng pangontra sa mga aswang. Nagsabi ang lula ko na huwag kaming matakot dahil hindi naman magawang makapasok ang mga aswang dahil sa liwanag ang ilaw ng bahay at hanggang sa labas lamang ito ng bahay. Dagdag pa nito, dapat maging alerto lamang kami. Pumasok na kami ni Lula sa kwarto para tingnan ang kalagayan ng aking ina at pagpasok namin ng kwarto ay nakita namin na mangiyak-ngiyak si inay habang hinahawakan nito ang kanyang tiyan dahil ayon kay inay sumasakit ang kanyang tiyan na hindi nito maintindihan ang sakit. Maswerte na lamang ay may natira pang dinikdik ng mga ahos at luya dahil ang dinikdik na natira ay nilagyan ng aking lula ng langis at nakaipnahit sa tiyan ng aking ina dahil ayon kay lula ay inaaswang ang aking ina. Dahil sa buntis ito at napakabango ng bata na dinadala ng aking ina sa kanyang sinapupunan dahil nasa ika-6 na buwan na ang pagbubuntis ng aking ina ay nalalasap ito ng mga aswang. Medyo gumaan yung sakit na nararamdaman ng aking ina simula nang mapahid ng aking lula ang langis na pinaghaluan ng dinikdik na luya at ahos. Nawala man ang sakit ng tiyan ng aking ina pero yung mga nilalang ay nandoon pa rin sa labas ng aming bahay at umaaligid lamang ang mga ito. Nakarinig kami ng lagapo sa bandang kusina namin at rinig din namin na unti-unting sinisira at binabaklas ang mga kahoy sa kusina namin. Kaya hindi napagilan ng aking lula na sumigaw at minura ang mga aswang. Yung ramdam namin na nasira na ang kusina namin at alam namin na may nakapasok na ng mga aswang sa loob ng bahay namin ay agad naming inihanda ang mga itak namin at ang lula ko naman ay sinaboy ang natirang pangontra sa pintuan ng kwarto dahil alam ng aking lula na doon una tatapak ang mga aswang kung sakali mang masira nila ang pintuan ng kwarto at makapasok ang mga ito. Pero bago pa man sirain ng mga aswang ang pintuan ng aming kwarto ay nakarinig kami ng mga sigaw na patungo sa aming bahay at nang palapit na ito sa bahay ay narinig namin ang pagtalon at bakas ng mga paa na nagsistakbuhan palayo at ang mga nagsistakbuhan palayo ay ang mga nilalang na kanina pa umaligid sa aming bahay at ang mga nagsadatingan naman ay ang mga tanod ng barangay at si Mang Andres. Ibinahagi ni Mang Andres na kaya pala ito humingi ng tulong sa tanod ng barangay dahil lalabas sana ito ng bahay para manigarilyo at sa di sinasadya ay napatingin ito sa direksyon ng bahay namin at nagtaka ito dahil sa kanyang nakita na sobrang dami ng mga nagsisilakihang hayop na nasa bakuran ng bahay namin. Kaya nagtaka ito hanggang sa nakita nito na tumalon ang 3 hayop sa bubungan ng bahay at doon na naisipan ni Mang Andres na hindi hayop ang umaaligid sa bahay namin kundi mga aswang. Kaya agad ito tumungo sa barangay at tamang-tama naman na nakarating na ito sa highway ay nakasalubong nito ang mga tanod na nagroronda at hindi na nag-aksaya pa ng oras si Mang Andres. Ikinuwento nito sa mga tanod ang kanyang nakita. Kaya agad naman nagsitakbuhan ang tanod upang tumungo ito sa bahay namin. At doon na, pagkarating nila ay nadatnan nila ang mga nagsilalakihang hayop. At nagpasalamat naman kami kay Mang Andres at sa tanod ng barangay. Dahil kung hindi, dahil sa kanila baka tuluyan na kaming napasok ng mga aswang. Kinaumagahan ay nakarating sa aking ama ang balita ng pag-atake ng mga aswang sa bahay namin. Kaya umuwi ito at nagpaalam sa kanyang boss at agad naman itong pinayagan. Pagkarating sa bahay ng aking ama ay pawis na pawis ito at kita sa kanyang mga mata ang galit. Tumungo ito sa barangay at inireklamo ng aking ama ang nangyari sa amin kagabi. At isa lang pwede gumawa sa amin ayon sa aking ama. Walang iba kundi si Mang Lucio at ang angkan nito. Uwi ka ng aking ama sa punong barangay. Naniniwala naman sa aswang ang aming kapitan at ang mga tanod nito. Pero ayon kay kapitan ay malabo ang gustong mangyari ng aking ama. Nakasuhan si Mang Lucio at ang angkan nito. Dahil una, ang batas ay hindi naniwala sa mga aswang at dagdag pa nito ay walang ebidensya na pinanghahawakan ng aking ama na si Mang Lucio nga ang may gawa sa amin na kanyang pamilya. Humingi naman ang aking ama, sambit pa nito kung hindi man mapapatunayan, mas maigi kapitan
kung papasamahan mo ako sa mga tanod ng barangay para puntahan si Mang Lucio at ang angka nito. Pinakinggan naman ng kapitan at nagbigyan ang gusto ng aking ama at kanya itong pinasamahan sa mga tanod para tunguhin at kumprontahin si Mang Lucio at ang angka nito. Nang tunguhin namin kasama ang mga tanod ang bahay ni Mang Lucio at ang angka nito, ay naabutan na lamang namin ang kanilang bahay na wala na itong mga tao ang naroroon at nagtanong-tanong kami malapit sa lugar nila ni Mang Lucio. At ayon sa pinagtanungan namin ay kaninang madaling araw ay nakita nito na dumaan sa kanilang bahay ang mga angkan ni Mang Lucio na may mga dala itong gamit na ayon sa kanya ay mukhang aalis at lilipat na ng titiran ang mga ito. Dahil sa wala kaming may naabutan sa lugar ay umuwi na lamang kami at napaisip na lamang siguro nga ang umatake sa amin ay walang iba kundi si Mang Lucio at ang mga angkan nito. Nang simula ng pinuntahan namin ang lugar at wala nang may nakatira doon, ay hindi na kami nakaramdam ng panggambala ng mga tiktik o aswang sa aming lugar sa mga nakalipas na buwan. At dito ko na lamang tatapusin ang aking kwento. Sana ay inyong nagustuhan at napakinggan ang kwento kong ito. Hanggang sa muli, mga kamarkroy. Bago tayo magtapos, ay dumako muna tayo sa ating shoutout request. Shoutout kay Ludi Silin Garcia from Salon Merlab, kay Ludi Cunasotes, kay Ludi Racel Yacuba, kay Ludi Denslab, kay Ludi Ginilen Capentes, kay Ludi Juniper Gatan na nasa ibang bansa pa sa United Arab Emirates, Dubai. Ingat po kayo lagi dyan, ma'am. Kay Ludi Ginar Poltal, kay Ludi Rowena Gonzales. Sa lahat, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Pagpasensyaan niyo po kung ngayon lamang ako nakapag-upload ulit dahil sobrang busy talaga sa aking trabaho.